Ang sarap. Ate, magaling ba ako? Ang galing-galing mo. Tuloy mo lang, huwag kang hihinto. Ate, magaling din ang skills ka o. Higi ba? Medium average ka lang. Ate, ibig mong sabihin, mas magaling si Bunso kaysa sa akin? E di lalakasan ka o pa? Ang galing Montag rin, fifth brother. Huwag kang gagalaw, baka hindi ko mahanap ang tamang spot. Gusto ko lang magpalit ng position eh. First time mo, 2, tapos tatlo pa tayo. Masasaktan ka kapag nagpalit-palit ng position. Sage, susunod ako sa'yo. Ate, tama na ba yung position ngayon? Ang galing NG Teknike Montag. Ang gwapo mo rin. Sayang lang, mortal ka, walang kultivasyon. 100 taon lang ang lifespan mo. 8. Pag inatan mo ako, araw-araw kitang imamassage. Walang kwentang mortal, puro zip-zip lang alam. Eh di dapat araw-araw kang pumunta para mag-message sa akin. Kapag kailangan ako ng ate, andito lang ako. HMP, zip-zip. Ano? To? Ang lakas ng demonic aura. Demons. Nakatakas sa seal. Ito, demons. Demons nga talaga. Bilis, samahan niyo ako kay Master. Aray! Mauna kayo, tinan ko lang. Huwag kang magulo, delikado. Sige na, go na. Naku, walang cultivation, nanonood pa ng demons. Talagang walang takot sa kamatayan. Sinira mo ang moment ko. Aba, lalaban ka. Little Turtle. Nanalo tayo. Mamaya. Bibigyan kita ng babaeng turtle. Hehe, 1, 2, 3, go. Tulungan mo rin sila kung di kayo mananalo. Mamaya ihaw kita. Isang hit lang, natalo ang demons. Baka dumating na ang emperor. Lahat ng disciples, pumunta sa Clear Moon Hall. Mabuhay ang Empress. Malapit nang mabuwag ang seal ng demons, dapat magsipag kayo sa cultivation. Protektahan ang sekta. Ang ganda naman ng babaeng ito kahit maluwag ang damit. Ay hindi kayang itago ang kanyang kahanga-hangang pangangatawan. Sino ang nagsasalita? Ang lamig ng hangin na ito, punong leader, bakit ka galit? Guro, walang nagsasalita. Narinig ko talaga ang may nagsasalita, bahala na. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa mga demonyo. Nabuwag ang selyo ng mga demonyo, kaya't ako'y nagmamadaling lumabas ng pagmumuni-muni upang pangunahan kayo. Labanan ang mga demonyo. Protektahan ang mundo. Ano ba iniisip ng mga bruhang ito? Ganyan lang ang kanyang kakayahan. Gusto pa niyang labanan ang mga demonyo. Kapag lumabas ang demonyong hari, isang sampal lang patay ka na. Basta huwag mo lang akong istorbohin. Sa aking tahimik na pamumuhay. Parang iniisip ito ng isang tao, baka. Ito ang saloobin ng isang estudyanteng naririto. Nagpasya ako na kumuha ng isang panghuling estudyante. Ituturo ko sa kanya ang dakilang dao upang labanan ang mga demonyo. Kung personal na tuturuan ng guro, tiyak na magiging pinakamalakas sa hinaharap. Isang malaking pagkakataon. Napakalaking pagkakataon. Huwag mo akong makita. Sino ang nasa likod mo? Si Junior na Zhangfeng. Hay! Baka gusto ako ng matandang bruhang ito. Ikaw pala, aking kaibig-ibig. Guro, si Junior na Zhangfeng. 3 taon pa lang sa Chuanjian Sect. Lanan. Walang galang, patawarin mo ako guro. Gwapo, sayang lang, isang ordinaryong katawan. Walang kakayahan sa pag-cultivate. Ang gwapo ko, hindi mo na kailangang sabihin.
Guro, bakit ordinaryong katawan pa rin si Junior na Zhang Feng kahit ilang taon na sa Xuan Jianse? Guro, masipag at matiyaga si Junior na Zhang Feng. Eh. Pero hindi pa rin nakakapasok sa pag-cultivate, ngayon ay isang utility disciple sa likod ng bundok. AMEA, mahina pala ang talento, hindi man lang makapasok sa pag-cultivate. Mabuting tao, kahabag-habag na Junior. Ako na ang bahala na tulungan kang makapasok sa pag-cultivate. Sasabihing mabuting tao ako, hindi ko kayang tiisin ang hangin na ito. Ang aking pressure walang epekto sa kanya. May espesyal na siyang katangian. Nagpasya ako gawin si Zhang Feng na personal na estudyante. Ituturo ko sa kanya ang dakilang dao upang labanan ang mga demonyo. Punong leader, ordinaryong katawan lang siya. Walang karapatan. Sayang lang ang resources ng sekta. Punong leader, ako ay may pambihirang talento. Kumpara sa mahinang katawan niya, libong bises na mas malakas. Itinuloy mo ako. Tiyak na hindi ko bibigyan ng Panginoon. Guro, Zhang Feng, kapatid sa pagsasanay. Masipag at matiyaga siya, kaya niya ito. Naku, gusto ako ng babaeng ito na manatili sa kanyang tabi. Mawawalan ako ng dangal. Nakita ko na ang guro, mukhang gutom na gutom siya. Malamang ubusin niya ako sa gabi. Tara, dalhin mo ako sa kwarto mo. Panginoon, dadalhin mo siya sa kwarto mo? Ang kubo na ito kahit na simple. Puno ng espiritual na enerhiya, ako ay magdedesisyon. Dito na ako magsasanay at sabay na tuturuan kita. Ikaw ang titira dito, saan ako? Matandang bruha, kinuha ang pugad, ang kapal ng mukha. Panginoon, ang iyong malaking palasyo. Napakaganda, ang aking sirasirang kubo, ano ang maganda dito? Ito ay pag-akit sa akin. Ako ay maliligo, magpainit ka ng tubig. Wow, sabay tayong maligo, ang bilis naman. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, magpainit ka ng tubig, bilisan mo. Ang matandang bruha, iba ang tingin. Ikaw, Halika, ibibigay ko sa iyo ang aking dangal. umalis ka. Ang matandang bruha, nagkaroon ng konsensya. Sino ba naman ang guro ko? Kailangan kong laging tiyakin ang iyong kaligtasan. Kapag nakikita kita, ligtas ka, hehe. Tingnan mo. Narito na ang panganib. Isang tingin lang, sapat na. Sino ang naglakas loob na tumingin sa akin habang naliligo? Ikaw, matandang walang modo, tumingin ka sa guro ko habang naliligo. Maganda ang ugali ng batang ito, ordinaryong tao, ngunit kinakastigo ang isang emperador. Sasabihin ko sa iyo, hindi pa ako nakakatingin, ikaw pa ang nakakita. Ikaw, Masakit. walang hiya. Sino ang batang ito?
Naglakas loob kang magparatang sa akin. Ikaw, matandang walang modo, ikaw pa ang nagreklamo. Ang kanyang kapangyarihan mas malakas pa sa akin. Zuan, may kailangan ka ba sa aking Swanjan set? Ang mga demonyo ay nakalabas sa selyo, nagkala sa mundo, at nananakit ng mga tao. Ang pinuno ng Tianshan Pi. Inanyayahan ang lahat ng mga sect magtipon sa Wanshan Pi upang magplano laban sa mga demonyo. Narito ang imbitasyon. Ako ay darating. Mabuti. Kung gayon, hindi na kita abalahin. Pangulong Tang. Guro, samahan kita bukas. Isang mortal ka lang, ano ang magagawa mo? Ang mga demonyo ay bumalik. Kahit ang mga pinuno ng bundok ay walang magawa, tanging ang emperador na nagsil. Sa mga demonyo noon, ang may paraan para harapin ito. Ako ang emperador. Putangina mo, huwag mong insultuhin ang idol ko. Sampalin kita hanggang sa mag-reincarnate ka. Sige, bukas, samahan mo na lang ako. Pangulong Hu. Terra. Mukhang dito na ito. Anak ng Hoyon Sek, pasok ka, dito ka. Pangulong Zhao, hinihintay ka na ng Wanshan Hall. Pasok ka, Sage. Alam mo ba kung saan ito? Ito ang Wanshan Hall. Isang pulubi tulad mo, gustong pumasok. Tumingin ka sa sarili mo sa salamin. Dito ka pupunta? Hoy hoy hoy, ikaf pala. Pangulong Zhao, kilala mo siya? Zuempre, es ak su anyan sekt. Ang mortal na, maliit na kid. Ako ang pangulo ng Swanjan Sect. Ang direktang estudyante ni Tang Yueling. Kung hindi mo ako papapasukin, paano kayo lalaban? Sa mga demonyo. Haha, ikaw? Labanan ang mga demonyo? Panaginip lang yan. Nababaliw ka na, umalis ka na. Bata, lalaban ka sa mga demonyo? Ikaf lang? Ngayon, ang mga estudyante ng Chuanjian Sect ay mayabang na? Mas mabuti pa ang matandang bruha kaysa sa kanila. Dumating na si Pinuno Lin. Narito na si Pinuno Lin. Pagpugay kay Pinuno Lin. Lahat ba ay narito na? Opo, lahat ay narito na. Pasok na sa piging. Hi. Hindi pa ako nakakapasok. Zenozia? Mukhang pulubi. Hoy, hindi siya pulubi, malaki ang pinanggalingan niya. Anong pinanggalingan? Papasukin mo siya. Tang Yueling. Direktang estudyante mo siya. Hindi mo siya kilala? Isang maliit na kite lang. Yueling. Ang pulubing ito, talagang direktang estudyante mo? Ruoksue, tigil na. Ah, Totunga. Ang paboritong estudyante ng Chuanjian Sect. Ang paborito mong estudyante, nagsabing darating dito para tulungan tayong supilin ang mga demonyo. Hahaha, siya lang ang makakasupil sa mga demonyo? Hahaha. Huwag mo akong ikahiya. Master, ang pagharap sa mga demonyo ay maliit na bagay lang. Hindi mo kailangan gawin ako na. Ikaw lang ang kit-kite mo, mas malamang na maposes ka ng evil spirit. At maging pupet ka nito. Pagdating ng panahon, ako mismo ang papatay sa iyo. Halika na. Sige na. Kung paborito ka nga, papasukin ka na namin para makakain ka. Salamat. Tahimik kayong lahat. May anunsyo ang master ng peak na ito. Ngayon, inaanyayahan ko si Qin Yunmeng. Mga kasama, huwag kayong mawalan ng galang. Qin Yunmeng. Ang makapangyarihang celestial na may Phoenix bloodline. Siya ay tunay na henyo, ang lakas ay hindi masukat. Yung vortex na mga demonyo noon, siya ang nag-reseal, di ba? Nung panahon na, kumilos ang Azure Dragon at Black Tortoise. Hahaha,
Hindi ka o inakala na si Master Lin ay may koneksyon sa ganitong henyo. Maliit lang na maya yan, bakit kayo nagkakagulo? Ikaf. Ano ang sinasabi mo? Ang kit-kite mo? Ang napakadakilang Phoenix bloodline. Tinawag mo lang na maya? Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ka ba humingi ng tawad? Tama naman, maliit na maya lang talaga yan. At akin pa yan. Ang kite-kute mo, nagpapapansin ka lang. Gusto mo lang ng atensyon namin. Kami na mga nakaabot sa Emperor Realm ay hindi mangahas magsalita laban kay Miskin. Ikaw na mortal, naghahanap ka yata ng kamatayan. Sigurado ka, Bea, na hindi ka naghahanap ng gulo? Huwag kang kumain. Nandito to para kainin, bakit hindi ako pwede kumain? Hindi mo ba naisip ang master mo? Kung hindi ko talaga naiisip ang master ko, hindi ako darating. Ikaw, Dumating na si Miskin. Malugod naming tinatanggap si Miskin. Miskin, paumanhin sa hindi pagharap sa iyo. Maligayang pagdating. Ay. hindi ka pa ba tatayo? Maliit na maya. Nandyan ka na. Yueling, itong estudyante mo, naghahanap ng gulo. Guro. Naniniwala ka ba sa akin o sa kanya? Anong kredibilidad ng isang ordinaryong tao? Siya ay may lahi ng Phoenix. Maliit na maya, halika rito. Maliit. Tigilan mo na ang kalokohan kung ma-offend si Miss Kim. Mawawasak ang ating Swansword sect. Napakataas ng katayuan ni Miskin, kahit ako'y walang karapatang makipag-usap sa kanya. Isang ordinaryong tao, anong karapatan mo? Talagang wala kang karapatan. Ikaf. Tumahimik ka. Pero dahil kaibigan ka ng aking guro, pwede na rin. Maliit na maya. Walang hiya ka. Nagsasalita ka ng ganyan kay Miskin. Bastos. Naghahanap ka ba ng away? Phoenix ang lahi ni Miskin. Hindi mo pwedeng insultuhin. Miskin. Itatapon ko na itong bastos. Parurusahan ng husto. Maliit na maya. Tigilan mo na. Miskin. Hindi mo ba kilala ito? Hahaha, tapos na. Galit na si Miskin. Patay na itong kite. Minura ang lahi ng Phoenix. Hindi ka karapat-dapat mabuhay. Ruoxoy, ano nang gagawin natin? Estudyante mo ang may gulo, wala akong magagawa, AME. Maliit na maya. Lumaki ka na. Tinawag mo akong maliit na maya. Gusto mong mamatay. Cute? Dati naman. Tinatawag mo akong Little Phoenix. Dati yon. Little Phoenix. Ipaliwanag mo sa akin. Aray. Zenoka, huwag mo siyang galawin. Guro ko siya. Akala ko ba naglalaro lang ang amo? Naging estudyante ng iba, may bagong laro ba? Estudyante mo, talagang kilala si Miskin. Siya ay isang maliit na maya na aking iniligtas sa daan noon. Pagkatapos, tinuruan ko siya ng kaunting kakayahan. Miskin, totoo ba ang sinasabi ng munting kaibigan na ito? Akala mo ba magsisinungaling ako sa iyo? Hindi. Imposible, binigyan ka lang ni Miskin na mukha. Sinasamantala mo lang para magyabang. Master Feng, mga pangulo, may malaking problema. May mga demonyong multo na naman sa kalangitan. Sabihin mo na sa kanila. Lumalaki ng lumalaki ang bitak ng selyo, parami ng parami ang nakakatakas na demonyong multo. Kailangan nating habulin at patayin lahat ng nakakatakas na demonyong multo. Ang dami-dami, paano natin mapapatay lahat? Kailangan salin kapag naposes ang ordinaryong tao, magiging demonyong multo lang sila. Pero kapag nakorrupt ang lupa, magiging nakakatakot na demon saint na mas malakas. Magiging mas malakas pa. May naposes na tao.
Demonyong multo. Naposes ng demonyong multo. Emperor Zhu, ikaw na kaya ang umaksyon? Maliit lang na possessed demon. Kaya mo ba? Ito ay para sa akin. Hindi ikaw ang may pasya dito. Ako. May pasya ba ako? Siyempre may pasya si Miss Qin. Edi umalis ka na. Ang dami-dami, hindi ko kakayanin mag-isa. Kung Z, sama si Patriarch Tang, siguradong walang problema. Gusto pala nitong matandang isama sa hirap ang matandang bruha. Mabuti nga para matikman niya ang hirap. Pinapayagan ko. Tara na, Patriarch Tang. Ang ganda ng katawan ni Patriarch Tang ay. Master, delikado na si Patriarch Tang kung magpapatuloy pa siya. Ano pang hinihintay mo? Tulungan mo na. Hindi naman niya ako sinaktan. Anong pakialam ko? Mahirap sirain ang barrier ng demonyong multo. Kahit na si Miss Kim, kailangan ng mahabang oras. Delikado na si Yueling? Master ko naman, sinabihan na kitang mag-practice ng mabuti. Anong gagawin mo? Magpapakamatay? Nakita mo bang naipit ang master ko? Sasaklolo ako. Ikaf, madali ka lang papatayin ang barrier ng demonyong multo. Ikaw na lang. Nandito ako para magplano. Akot ka no? Sabihin mo na lang diretsyo. Ikaf, mas importante ang malaking plano. Hindi mo ba naiintindihan? Maganda ba? Kailan ka PA dumating? Kanina pa. Bakit ka bumaba? Gusto mo bang mamatay? Maliit na kit. Nandito ako para tulungan ka kay Master. Hindi ako nagkakamali, di ba? Itulak si Zawan sa loob. Paano mangyayari yun? Paano niya nagawa yun? Dapat tinulungan niya dati si Miss Kim. Binigyan siya ni Miss Kim ng isang magic item. Oo, tama. Magic item talaga yun. Ang galing ng magic item ni Miss Kim. Parang lupa na rin. Zhangfeng, maliit na kid ka. Hinayaan mo akong itulak dito. Paglabas ko papatayin kita. Una mong harapin sila bago ka magsalita. Kahit tumasok ako, mamamatay pa rin siya. Miss Kim, pakisira ang barrier. Iligtas si Yueling. Hindi na pwede mawala ng error ang human race. Isang bagong emperor lang yan. Wala namang kwenta. Ikaf. Tumigil ka. Maliit na maya, tamad ka na naman sa pagsasanay. Malas, lumakas ang demon spirit barrier. Huwag mong isipin na dahil nakatulong ka kay Miss Kim, pwede ka na magsalita ng ganyan. Walang filter sa bibig. Nagsasalita ka pa ng kung ano-ano. Ano ba ang silbi ng hawak mong martilyo? Hindi mo naman siguro gustong basagin ang barrier gamit yan. Yung iba, mahina na nga, nagpapanggap pa. Huwag mo siyang pigilan. Gusto kong makita kung paano ililigtas na maliit na kita na ito. Pupunta siya, titingnan natin kung paano siya mamamatay. HMP, walang alam kaya walang takot. Hindi naman kawalan kung mamatay. Ano ba ang silbi ng maliit na martilyong yan? Maliit na kid ka, tumigil ka na. Gusto mo pa kaming patayin? Umuwi ka na. Maliit na kid ka, bumalik ka na. Miss Kim, pahintulutan mo akong hulihin siya. Paano niya maiwasan yon? Kung mahina ka, magsanay ka ng mabuti. Paano mangyayari yon? Baka siya talaga ang pinakamalakas? Kaya pala nakakapasok siya sa barrier nang walang problema. Kaya pala siya lang ang makakapasok. Imposible, imposible talaga. Narinig ko, ang Demon Spirit Barrier ay walang epekto sa ordinaryong tao. Walang epekto, gumagana lang sa mga kultivator.
Kaya pala siya lang ang makakapasok. Maliit na maya, tulungan mo siya. Siege. Binigyan pa siya ni Miss Kin ng isang patak ng kanyang dugo. Phoenix Blood, isang patak lang ay sapat para tumaas ang cultivation ng 100 taon. Salamat, Miskin. Walang anuman. Guro, tingnan muna natin. Si Zuan na naghasik ng kasamaan sa'yo. Hintayin Montag ako. Master Lin, Miss Kin, tulungan enyo ako. Master Lin, may humihingi ng tulong sa'yo. Zeno, sinong tumatawag sa akin? Tagapagligtas, hahayaan ba nating siya'y mapatay? Ang lalaking ito ay nagdulot ng matinding hirap sa akin, guro. Dapat siyang magdusa ng matagal. Bukod sa gwapo, medyo maayos naman ang ugali nito. Nabasag ang barrier. Si Zhang Feng kaya ang nakabasag kanina? Anong nangyayari? Naku, pumasok ang masamang espiritu sa katawan ng emperador. At naging demonic saint na may mas malakas na kapangyarihan. Takbo na. Aray. May paraan ba para mapigilan ito? Hindi ko pa ito nakikita. Ang dali-dali lang, ang punto ng kahinaan ay sa noo at sentido. Totoo kaya ang sinasabi niya? Lanan, Patayan sila. maliit na maya. Subukan mo na ito ng pagkakataon para ipakita ang iyong pagsasanay. Opo, tagapagligtas. Ang galing mo, maliit na maya. May pag-unlad ka. Anong oras na? May panahon ka pang magmani. Guro, kung gusto mo ng money, sabihin mo lang. Bakit ka ganyan? Huwag kang mag-alala, ligtas tayo sa pangangalaga ni maliit na maya. Ikaw na maliit na kid. Kung hindi ka makakatulong, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Lane, kung kaya mo, ikaw na ang lumaban. Kung kaya mong talunin, ikaw na. Pangako ko bilang master ng bundok, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas. Isang demonic saint lang, walang problema. Magaling. May pag-unlad ka, maliit na maya, pero kailangan mo pang magsanay. Itatak ko sa puso ko, maliit na maya. Miskin, tinatawag mo palang, maliit na maya, ang sarili mo sa harap ng estudyante mo. Sino ba talaga ang estudyante mo? Siya. Isang ordinaryong tao lang na nag-aral sa likod ng bundok ng matagal. Pero walang nangyaring pag-unlad. Isang hamak na utility disciple lang. Miss Kin, huwag mong hamakin. Ang maliit na kid na Zhang Feng na ito. Tumigil ka. Zia, Ang demonyong santo ay iwan ko sa'yo, hahanapin ka na niya. Dahil ikaw mismo ang nagsabing ayusin mo ito. Eddie S. Iona, 2. hindi yun. Pasensya na Zhawan, kailangan mong mamatay, Ag. Ganun lang, Tumahimik ka nga. gusto mong mamatay si Zuan. Kahit nakakainis siya, kakaunti lang ang emperador ng tao. Sa paglaban sa mga demonyo, hindi siya pwedeng mamatay. Ang bait-bait mo naman. Ikaw, Lahat kayo dapat mamatay. Hindi pwedeng mamatay si Master Lin. malaking kawalan sa atin kung mamatay siya. Tulungan natin siya. Guro, Naku, malapit nang masakop si Ruoksu. Magiging demonyong santo na siya. Magiging demonyong santo na si Lin Ruotsu. Miss Kin, patayin mo na siya. okay naman siya ah. Tingnan ko, Isang ordinaryong tao ka lang, umalis ka. Bulak ka, ba? Hindi mo nakikita? maliit na maya, halika rito. Mag-aral kang mabuti, panoorin mo.
Naintindihan mo? Imposible, nagkakamali ako, sigurado. Ginamit ni Miss Qin ang Phoenix Bloodline para iligtas siya. Binigyan lang ng mukha si Zhang Feng. Siyempre ganon. Miskin, tulungan Montag si Master Lin. Kung hindi, lahat ng mga sekta sa 10,000 Peaks ay masasakop ng demonyong santo. Tulong. Sandali. Estudyante, mag-ingat. Guro, huwag kang mag-alala, maliit na bagay lang to. Pigilan mo ang estudyante mo. Kung ganyan siya pupunta, siguradong mamamatay. Walang kakayahan, hindi dapat pinagsisisihan ang pagkamatay. 2 bises na tulong ni Miss Qin. Akala mo talaga, siya na ang pinakamalakas sa mundo. Zhang Feng. Bumalik ka. Huwag kang mag-alala, guro, okay lang. Bigyan mo ako ng mukha, palayain mo siya. Zhang Feng, nawawala ka na ba sa isip? Kausap mo ang demonyong hari. Ano iyay nasa resepeno? Kung hindi mo kaya, tumahimik ka na lang. Kung hindi lang dahil sa akin, guro. Hindi ako tutulong sa'yo. You. Pupunta siya para iligtas si Master Lin, pero para lang siyang mamamatay. Pwede rin siyang mag-distract sa demonic saint. Baka sakaling si Master Lin ay may pagkakataong makatakas. Anong silbi niyan? Ayaw niyang makipag-usap sa demonic saint. Tanging ang demonic saint lang ang makakapag-usap sa demonic saint. Sigurado ako. Sinasaniban siya ng demonyo. Huwag kayong magkalat ng kung ano-ano. Maayos naman ang aking estudyante ngayon. Buti na lang at may konsensya ang matandang bruhang ito, alam niyang ipagtanggol ako. Tingnan mo ang itsura niya, hanggang ngayon nakangiti pa rin. Para sa akin, siguradong sinaniban siya ng demonyo. Miss Qin, pakiusap, patayin mo na siya. Kung hindi kayo tutulong, huwag na kayong magpakasama pa rito sa aking estudyante. Ano ba ang balak ninyo? Kung gusto ninyong saktan ang aking estudyante, daanin ninyo muna sa akin. At sa akin din. Kapag tuluyan na siyang naging demonyo, ako mismo ang papatay sa kanya. Kung magsasalita ka pa, puputulin ko ang dila mo. Gagalaw na ang demonic saint. Demonic saint man siya, hindi dapat estudyante ang gumagawa ng trabaho niya. Mukhang talagang na-distract ng tangang ito. Ang atensyon ng demonic saint. Zhang Feng, dali-dali kang pumasok. Ang walang kwentang buhay niya, kapalit ng buhay ko, sobrang sulit. Paano mo nasabi ang ganyan? Hindi kayo naman siya pinilit na iligtas ako. Kusa niyang ginusto. Anong kinalaman ko sa buhay niya? Ang iyong matalik na kaibigan at si Zhang Feng na ito ay magkakahiwalay na. Yueling, Makengat. Mga mapagpanggap. Mahina. Mag-practice ka pa. Guro, sinabi ko sa'yo na malakas ako. Paano ito nangyari? Talagang kamangha-mangha ang aking amo, kayang-kaya ang demonic sign. Swerte ng batang ito, namatay ang demonyo sa loob ng katawan niya. Pero buhay pa rin siya. Umalis ka na kasama ng mga tao mo kung magagawa mo pa ang kalokohan. Huwag mong sisihin kung hindi kita pagbibigyan. Talagang hindi ka nasaktan? Siyempre naman. Yuling, sigurado ka bang estudyante mo siya? Hindi kaya kayo ng guro mo ang baliktad? Hindi ko alam, siya lang ay nasa likod ng bundok. Isang ordinaryong alagad. Sinabi mo, siya lang ay nasa likod ng bundok mo, isang ordinaryong alagad. Ano ang kinalaman mo? Tumayo ka. Guro, maliit na maya tayo na. Ang mga demonyo ay bumaba, marami pang inosenteng tao sa mundo. Na kailangan nating iligtas, tayo na. Imposible, tiyak na may lihim na kayamanan siya. At tinulungan siya ni Miss Qin sa lihim. Kaya niya natalo ang demonyong santo. Tiyak na tinulungan siya ni Miss Qin sa lihim. Tanging ang dugo ng Phoenix ang makakapag-alis ng sumpa ng demonyo. Si Zhang Feng na ito ay nagpapanggap lang. Sa susunod na makita ko siya, ako mismo ang papatay sa kanya. Tulong. Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Aray! Huwag mo akong habulin. Hindi ako patay. Salamat sa tulong ng tatlong makapangyarihan.
Walang anuman. Ikaw ay mula sa pamilya Zhang ng dakilang Qian. Paano? Paano mo nalaman? Ako ang ninuno ng pamilya Zhang, si Zhang Feng. Ninuno ng pamilya Zhang. Ninuno. Kumusta na ang pamilya Zhang ngayon? Unti-unting humina. Lanan. Naku, lahat ng pamilya ay gustong makuha. Ang aming minanang teknik ng pamilya Zhang. At pinagsasabuatan kami. Talagang matapang sila. Ngayon, ang mga miyembro ng pamilya Zhang ay sinumpa ng demonyo. Naisip kong sa bundok ng Wan ay may pagtitipon ng mga emperador. Gusto kong humingi ng tulong sa inyong mga makapangyarihan. Pakiusap, iligtas ninyo ang aming pamilya Zhang. Maliit na maya, guro, umuwi muna kayo. Baba ako kasama niya para tingnan. Tayo na. Salamat ni Nuno. Huwag na ninyong habulin. Malapit nang maganap ang pagpupulong laban sa demonyo. Magkikita tayo doon. Zhang Yuan King. Ibigay mo ang sekretong aklat ng Golden Light Technique at maaari kang mabuhay. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya Zhang. Liu Xianlu. Ginamit mo ang napakasamang paan. Pilitin ang aming pamilya Zhang na ibigay ang sekretong aklat. Hindi mo ba alam ang batas ng kalakasan? Kayong mga Zhang, kung hindi ninyo maunawaan ang Golden Light Technique, ano pa ang silbi nito? Kayong mga walang hiya. Ginagawa ko lang ito para puksain ang mga demonyo, para sa mas malaking kabutihan. Sino ba ang hindi nakakaalam na gusto mo lang agawin ang interes ng ibang pamilya? Igilan mo ang kakulitan. Ibibigay mo ba o hindi? Hindi ko ibibigay sa inyo. Kung gayon, papatayin ko ang buong angkan ng Zhang at hahanapin ito ng dahan-dahan. Kung may utak ka, ibigay mo na ang Golden Light Technique. Kung hindi, mawawala na ang iyong matandang buhay. Tui. Kayong mga magnanakaw. Balang araw, babangon ang angkan ng Zhang. At kayo'y mamamatay ng napakasakit. Matanda ka na't laon, matigas pa rin ang dila mo. Kung gayon, lilipulin ko ang buong angkan ng Zhang, pati ang mga ugat. Tingnan natin kung paano ka babangon. Art. Kayong dalawang basura lang, gusto nyo lipulin ang aming angkan. Tatay, okay ka lang? Zhang Chu. Ito ba ang tinatawag mong saklolo? HMPH, akala ka o zino, isa pa lang. Walang kwentang. Mukhang mabait. Salamat sa pagligtas, Ginoo. Malakas ang pamilya Liu. Umalis ka na, baka maapektuhan pa ang ating tagapagligtas. Narinig mo ba, bata? Umalis ka na habang buhay ka pa. Ako'y taga Zhang, saan ako pupunta? Tagazang? Ang mga tagarhang na nasa labas, wala namang kakayahan. Bumabalik para mamatay? Ako ang ninuno ng Zhang, igalang mo ako. Ninuno? Ang ninuno ng Zhang na nag-iwan ng Golden Light Technique 10,000 taon na ang nakalipas. At biglang nawala na pa ang bula. Nagpapanggap ka pa. 10,000 taon, imposibleng ganyan kabata ang ninuno ng Zhang. Anak, saan mo nakita ang binatang ito? Habang papunta ako sa 10,000 peaks, nakasalubong ko siya. Sabi niya siya raw ang ninuno ng Zhang, kaya dinala ko siya. Ang bata pa niya, wala namang kakayahan, paano siya magiging ninuno ng Zhang? Bakit mo siya dinala? Hindi ba't para lang siyang pinapatay? Nandito na. Sabay na tayong mamatay. Tatay, hayaan mo akong maghiganti sa sipang ito. Kanina lang ako nagkamali. Ngayon, siguradong mamamatay siya. Ingat, ninuno. Tangang bata, naniniwala ka talagang ninuno siya? Maganda ka na lang. Anghel, ang kanyang sunog na suntok ay pangalawa lamang sa kakayahan ng emperador na nagpapalit anyo. Kahit ako ay hindi makakapigil, huwag magmadali. Walang kwenta ang kanyang teknik na to. Ikaw, makitid ang pag-iisip. Handa ka na ba sa kamatayan?
Ang galing talaga ng anghel. Bakit mo tinatawag na anghel ang ninuno? Parehong pamilya tayo. Ninuno. Ninuno, anong teknik yun? Ang lakas. Tahimik lang. Gusto mong matutunan? Ituturo ko sa'yo mamaya. Tatay, ano tu? Walang sense. Sigurado ako na ordinaryong tao lang siya. Anong walang sense? Ang tubig ay pumapatay ng apoy. Mahirap ba intindihin yon? Huwag kang magmalaki. Anak, ang sunog na palad mo ay hindi pa stable. Panoorin mo ang tatay mo. Ano? Ang kanyang sunog na suntok ay naabot na ang perpektong antas. Walang katapat sa ilalim ng antas ng emperador. Huwag magmadali, lumapit ka. Ninuno, ano ang kailangan mo? Kumuha ka sa kanya ng tubig. Sage, isang palanggana ng tubig. Kapag sinabing ibuhos, ibuhos mo. Isang palanggana ng tubig lang para labanan ang aking perpektong sunog na palat? Tatay, itong maliit na to, gusto pang patayin ang iyong perpektong sunog na palat gamit ang isang palanggana ng tubig. Grabe ka! Kahit na ordinaryong tao ka lang, o kahit na nasa antas ng pagpapalit anyo ka, hindi mo mapipigilan ang aking perpektong sunog na palat. Ang aking pinakamalakas na atake, walang makakapigil. Ang lakas ng apoy, ang tubig sa katawan ko, ay natutuyo na. Dumating na ba? Dumating na. Tubig na. Kirari ay, malaking bola ng apoy, halika na. Hindi ka susuko hanggat hindi ka nasusunog. Ngayon na ang iyong wakas. Paano nangyari, tu? Hindi ko magamit ang aking lakas. Ako rin, baka siya talaga ang ninuno ng pamilya Zhang. Kung ganong, sa kanyang 10,000 taong karanasan, walang makakatalo sa kanya sa buong dakian. Narinig ko na gusto ninyong lipulin ang aming pamilya Zhang. Hindi, malaking pagkakamali lang to, pagkakamali lang. Kasalanan mo to, laging nakikipag-away. Mag-apologitse ka na. Paumanhin. Ako ang nagkamali, dakila, huwag mo na kaming patayin. Papatayin ko ba kayo? Kung gagawin ko yon, masasabing inaapi ko ang mahihina at masisira ang pangalan ng pamilya Zhang. Salamat sa iyong kahabagan, dakila. Gusto niyo pa bang lipulin ang angkan namin? Naku, biro lang po yun, biro lang. Nagbibiro lang kami, wala pong mali siya. Biro lang, walang problema, alis na muna kami. Tara, umalis na tayo. Sandali. Sino nagsabing pwede kayong umalis? Ano pa po ang gusto ninyo, dakilang nuno? Ganito na lang ang gagawin nyo sa aming angkan. Tapos alis lang kayo ng ganun-ganun lang. Ano po ba ang gusto ninyo? Ikaw talaga, sinira mo ang bahay nila. Siyempre dapat kang magbayad. Hehe, Ayan, yan ang profesional. profesional. Marunong. Dakilang nuno, ito po ay 100,000 spirit stones at 10 piraso ng elixir. Ito na po ang lahat ng aking kayamanan. Sige, salamat sa pagdalaw, bumalik kayo ha. Hindi na kami magpapahatid, paalam. Halika. Dalhin mo ito at magsanay kang mabuti. Ha, 10 spiritual energy pills talaga, at ito ay 100,000 low grade spirit stones. Paano nangyari na ang aming angkan ay napunta sa ganitong kalagayan? Dakilang nuno. Sa mga nakaraang taon, kulang sa resources ang aming angkan at patuloy na bumababa ang aming estado. Kaya kami napunta sa ganitong sitwasyon. Bakit hindi mo sinabi noon, matandang ito? Dalhin mo ito at pagbutihin ang iyong kakayahan. 100,000 high-grade spirit stones. Ang halaga nito ay katumbas ng 10 milyong low-grade spirit stones. Tatay, ano? 100 emperor, great spiritual artifacts. Subukan natin ang isa. Talagang emperor level artifact.
Ano ba yan? Mga tirang sira-sira lang yan. Dakilang Nuno, aking minamahal na Dakilang Nuno. Salamat sa mga biyaya, Dakilang Nuno. Sa mga kayamanang ito, kahit ang imperial na pamilya ng Dakian, ang aming angkan ay makakapagkumpetensya sa kanila. Magpakalalaki naman kayo. Mga basura lang yan. Nagkakaganyan pa kayo sa mga yan. Basura? Mga kayamanang hindi kayang ilabas ng imperial na pamilya, Dakilang Nuno. Dakilang Nuno, patawad po sa kahihiyan. Mga sandata lang. Parang kulang pa. Ito ay auxiliary manual ng Golden Light Technique. Sa tulong nito, magagawa ninyong makamit ang Madali, napakadali. Salamat po sa biyaya, Lolo. sige, magsanay ka na. Kapag kulang, sabihin mo lang sa akin. Sobra na, salamat Lolo. Lolo, may isa pa akong bagay. Pakyos up, tulong Montag ako, Lolo. Ano yon? Hayop na espiritu. Anong hayop na espiritu? Hindi ko alam, hindi ko pa nakikita ang tunay na anyo nito. Nasaan ang hayop na espiritu? Sa pamilya Chen, halos kalahati ng pamilya Chen ay sakop na ng hayop na espiritu. Tara, dalhin mo ako doon. Sige po. Wu, talagang malakas ang isang emperor. Isang maliit na banal na hayop walang problema. Haha, salamat. Ano ito? Ano ang nangyayari? Pangulo Tang, kaya mo ba? Siyempre, panoorin mo. Hoy! Haha, guro, hindi mo rin kaya. Bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Mismo ako. Napakadelikado dito, isa kang mortal na katawan. Hindi ka pa alis? Walang makakaalis ngayon. Hindi ko naman sinabing alis ako. Amy, bigyan natin silang leksyon. Hindi pa ba aalis, naghahanap ng kamatayan? Nandito ako para tulungan ka. Hindi ka makakatulong, umalis ka. Guro. Sabi ko, nandito ako para tulungan ka. Kanggeon, papatayan muna kita. Suntok ko. Suntok, wow. May paraan ka talaga. Ikaw pala itong malaking pusa, ang cute, halika hawakan kita. Lolo, ano ito? Hindi ko pa ito nakikita. Isa ito sa 4 na banal na hayop, ang White Tiger. Anong white tiger? Malaking pusa lang ito. Tignan mo, ang cute diba? Kung masasakop natin ang White Tiger, mas malaki ang sansa natin laban sa mga demonyo. Ay. Sandali, kalaban mo siya, hindi ako. Anong ginagawa mo? Kanina mo pa sinasabi na hindi mo kailangan ng tulong ko. Sasabihin ko sa'yo, ang lakas nito ngayon. Dapat ay kalahating Diyos ang lakas nito. Ano ang paraan mo? Iyan, isa lang akong ordinaryong tao. Anong magagawa ko? Huwag kang magulo, anong oras na? Mahalaga ang White Tiger na ito sa ating Suan Giant Sect. Tulungan kita, ano ang makukuha ko? Ako, pwede kitang bigyan ng isang kahilingan. Kahit anong kondisyon. Kailan? Ancestor ng Zhang family, kung may paraan ka, ikaw, gamitin mo na agad. Anong paraan? Siyempre. Bugbugin mo lang hanggang sumunod. May lagnat ka ba? Bakit ka nagsasalita ng kung ano-ano? Ancestor in Zhang family. Huwag kang magbiro, ito ay kalahating Diyos. Ancestor, kung kaya mong bugbugin ang kalahating Diyos, walang katulad ang ating Zhang family. Ako na talaga ang pinakamalakas sa mundo. Ang yabang mo, White Tiger, patayin mo sila.
Ikaw na lang ang kulang para makumpleto ko ang 4 divine beasts. Ano na naman sinasabi ng ancestor? Ito na naman. Ito ba si ancestor ng Zhang family? Maasahan ba? Siguro naman. Hoy, Zhang Feng, okay ka lang? malakas lang ang hangin, walang ulan. Ikaw may paraan ka talaga? Ang galing ng ancestor. Sabi ko na sa inyo, isang malaking pusa lang yan. Ito ang White Tiger. Hindi. Bitawan mo ako. Ang sakit, huwag mo nang diinan ang sakit. Lanan. Ayaw pa sumuko. Nasaan ang White Tiger? Patay na ba? Hindi madaling mamatay ang divine beast. Kanina illusion lang pala. Gets mo? Noong dumating kayo, nasa illusion na kayo. Illusion ng White Tiger. Mahirap mapansin ng iba. Nasaan na ang white tiger? Ikaw pala itong maliit, naghahagis ng bato sa akin. Huwag kang magtago, lumabas ka na. Ha? Isang maliit na aso lang pala? Hi! Sige, maliit, sumama ka sa aking master papuntang Swangen sect. Master, kailangan na rin naming umuwi. Kung may pagkakataon, dalawin niyo ang pamilya Zhang. Pupunta na rin ako sa Demon Subduing Conference. Bibisita ako kapag may pagkakataon. Master, ingat po. Dalawin niyo kami. Mahal kita, paalam. Tatay, huwag kang magpikot-pikot. Kumusta na ang balita kay ate? Sinabi na ni Wan King sa akin, dadalhin niya ngayon ang ikatlong prinsip na malaking imperyo. Pagdating niya, malalaman natin ang totoo. Kung totoo. At may suporta na ikatlong prinsip, siguradong mamamatay ang pamilya Zhang. Isang maliit na pamilya Zhang lang, hindi yan gaanong mahalaga. Nakita ko na ang ikatlong prinsip, G. Du. Ate, sa wakas nakauwi ka na. Ngunit, ikatlong prinsip, ang pamilya Zhang ay may matandang ninuno. Sinabi na ni Wan King sa akin ang bagay na ito. Nagsiyasat ako, ang matandang ninuno ng pamilya Zhang ay dapat ay pumanaw na. Hindi na muling lilitaw. Iyon si Zhang Feng. Iyon ay dapat isang panlilinlang lang. Ngunit ang Golden Light Technique na sikreto ng pamilya Zhang ay totoo. Kung makuha ito ng ikatlong prinsip, matatag na ang kanyang trono. Maganda! Ngayon, ang mga demonyo ay nakalaya na. Kung matutunan ko ang Golden Light Technique, tiyak na magagamit ako ng aking ama. Ikatlong prinsip, bakit hindi natin puntahan ang pamilya Zhang ngayon at kunin ang Golden Light Technique upang makamit ang dakilang layunin? Ganoon din ang nasa isip ko. Kung hindi ko dadalhin ang malaking tagapag-alaga ng imperyo. Walang saysay ang masyadong salita. Tara, pumunta tayo sa pamilya Zhang. Tara, mauna po kayo. Pamilya Zhang, ngayon ay wala nang matitira sa inyo. Tatlong araw lang naman kayo hindi ginulo, parang may reklamo ka na agad. Zhang Feng, lalo lumabas ka at haapin ang kamatayan. Hay, kayong dalawang suki, bumalik na naman. Magkano ang dala ninyo ngayon? Ngayon, kayo ang dapat magbayad sa amin. Oh, Nandito ngayon ang ikatlong prinsip na malaking imperyo. Mamamatay kayong lahat. bumaba ka. Ikaw ang ikatlong prinsipe ng malaking imperyo. Alam mo, bakit hindi ka lumapit at lumuhod? Ibalik ninyo ang mga elixir na iniwan namin dati. Ano? Ibalik? Iyon ay kusang loob ninyong ibinigay sa amin. Oo. Walang haya. Ako ang nagbigay, ano naman? Nagsisisi ako ngayon, hindi ba pwede? Zhang Feng, siya talaga ang ikatlong prinsipe ng malaking imperyo. Hindi mo kayang kalabanin. Kaya pala ang lakas ng loob niya. Si Tang Yueling pala ang dinala niya.
Tatay, siya ang pinuno ng Chuanjian sect. Zitang Yueling pala. Matagal ko nang narinig na maganda si Pinuno Tang. Ngunit higit pa sa inaasahan. Ang ganda niya. Oy! Ano ba ang pinunta natin dito? Tatay, hindi ko nakalimutan, ikaw. Halika. Anong meron, third prince? Narinig ko na may golden light technique ang inyong pamilyas hang. Ibigay mo. Ito. Lolo. Hindi pwede. Tinahamon montag ako? Talagang hindi pwede. Ang Golden Light Technique ay para lamang sa mga inapo ng pamilya Zhang ang pwedeng matuto. Hindi ko pa narinig ang ganitong bawal. Ayaw mo lang ibigay. Humingi ng bagay, hindi man lang marunong rumespeto. Kung hindi lang dahil sa lolo mo. Pagpasok mo pa lang, pinalayas na kita. May bayak ka, ulitin montag. Noon, 3 taong lumuhod ang lolo mo sa harap ko. Dahil sa kabutihan ng kanyang puso, saka lang ako tumulong. Kung hindi, akala mo ba ang imperyo ng Dakyan ay magiging Zhao? Batang hamog, nangangahas ka. Ang Dakyan ay pinaghirapan ng lolo kong emperador. Anong kinalaman mo, magnanakaw? Ininsulto mo ang pamilyang imperial. Naghahanap ka ng lolo. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Maraming malakas sa pamilyang imperial ng Dakyan. Paano mo sila malalabanan mag-isa? Tumayo ka tumingi ng tawad. Lolo, medyo sobra na yata ang yabang mo. Natatakot ako baka hindi nila kayanin ang aking pagtawad. Lolo, kung hindi talaga kaya, humingi ka na lang ng tawad. Natatakot ako baka sumpin sila. Kung hindi tatawad, mamamatay. Sige, subukan natin. Anong nangyayari? Sabi ko sa inyo, hindi nila kakayanin. Itingnan ko kung ano ka talaga. Imposible. Isa lang siyang ordinaryong tao. Paano niya nagawa ang kidlat? San Gongfong, ano to? Wala namang espesyal, karaniwang katawan lang. Nagpapanggap lang tong batang to. Huwag kang mag-alala, Red Prince. Patayin mo siya. At makukuha mo ang Golden Light Technique. Zhang Feng, huwag kang magpakitang gilas. Hindi mo ba nakita na nagdala ako ng kidlat? Nagkataon lang yun. Akala mo ba talagang ikaw ang nagdala ng kidlat? Lolo, tama si Patriarch Tang. Hindi nyo rin ako pinaniwalaan. Zhang Feng, hindi ito biro. Kapag nagalit ang pamilyang imperial, walang makakaprotekta sa'yo. Walang kwenta ka. Ibigay mo agad ang Golden Light Technique. Kung hindi, ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Maliit na cute. Huwag kang magmalaki. Hindi mo dapat saktan ang ikatlong prinsip. Tinuturuan ko siya para sa kanyang lolo. Noong panahon ng kanyang lolo, nagsusumamo siya sa akin at siya ay nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina. Huwag mong lapastanganin ang aking lolo. Sa Ngong Feng, patayin mo siya. Ano yan? Nagpe-perform ka ba? Ano? Ano ang nangyayari? Hindi ba't isa lang siyang ordinaryong tao? Siguro may proteksyon siyang mahiwagang bagay. Kung hindi, hindi niya kayang pigilan ang aking kapangyarihan. Mukhang maraming kayamanan ang pamilya Zhang. Anak, kung makuha natin ang kayamanan ng pamilya Zhang, ang ating pamilya Liu, ay tiyak na yayaman. Magkakaroon tayo ng emperador sa ating pamilya. Anak, tatay. Tama na. Kahit anong kayamanan ang makuha, sa amin, yan bilang pamilyang Maharlika. Tama ang sinabi ng ikatlong prinsip. Walang kahit isang bagay dito ang maaari mong dalhin. Pero dahil sa iyong lolo, natapat sa akin sa loob ng 100 taon, umuwi ka na lang kung saan ka nang galing. Malapit ka nang mamatay, nagsasalita ka pa ng kahangalan. Sword Art. Salamat sa espada mo, gagamitin ko para magbalat ng dalandan. San Gongfong, ano to? Magandang espada, pero pangbalat lang ng dalandan, hindi pampatay. Ano to? Kahit ako na nasa antas ng emperador ay hindi kayang gawin ito. Talagang may di pangkaraniwang kakayahan ang lolo. May tunay siyang pambihirang kapangyarihan. Zabi na nige. Du, may mahiwagang bagay siya. Proteksyon siguro yon, sayang. Proteksyon lang, hindi pampalakas. Lolo.
Pwedeng hiramin ko ang iyong kayamanan? Umalis ka dyan. Wala akong mahiwagang bagay. Wala kang mahiwagang bagay? Dapat matagal ka ng patay. Anak ka, ganyan ka magsalita sa akin. Sangong Feng, gamitin mo na ang iyong pinakamalakas na atake. Gusto kong maging pira-piraso siya. Wow, ang laki ng kutsilyo mo. Subukan mo tong kawali. Kamusta, malakas ba ang kawali ko? Imposible. Baka mahiwagang bagay ang kawali na yan? Mukhang ordinaryo lang. Kung mahiwaga, makikita mo ba? Kung nakikita mo, hindi na yan mahiwaga. Tatay, pwede bang huwag mo akong paluin sa likod ng ulo? Nabobobo na ako. Wala namang koneksyon. Ang talino mo sa akin. Ito ay ordinaryong kawali lang, hindi mahiwagang bagay. Imposible. Hindi ordinaryo ang kawali na yan. Ngayon, hindi problema ang kawali, kundi ang pagulo ninyo sa aming pamilyashang. Tama, lolo, palayazin montag na sila. Palayazin ako? Lalabanan mo ang pamilyang maharlika ng dakyan? Mukhang ayaw mo na ng buhay mo ah. Nakakakaba naman. Kung takot ka, lumuhod ka at ibigay mo sa akin ang Golden Light Technique. Pati itong kawali, isuko mo lahat sa akin. Kunin mo mismo sa akin. Dalin mo rito pa sa prinsip. Balikan mo na lang ang lolo mo para humingi. Ang third prince. Wala ka na, hindi ka pababayaan ng pamilyang imperial. Mamamatay kayong lahat. Totoo ba to? Hindi mo ako niloloko. Ang inyong lingkod ay nagpapakumbaba sa Grand Imperial Uncle. Tumayo ka. Salamat, Grand Imperial Uncle. Bakit po kayo narito? Naramdaman kong nasa peligro ang bunso kong apo. Kaya't nagmamadali akong pumunta. Zilan ga. Hindi man lang magbigay galang sa Grand Imperial Uncle. Mamatay dapat kayo. Tingnan ga natin. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang bunso kong apo? Nasaan ang bunso? Tinamaan siya ng kawali at napalipad. Ah, ang kawali. Bakit hindi ka pa tumayo at magbigay galang? Siya na ang Grand Imperial Uncle. Ang kawali. Ay naku, ano ba yan? Tara, tara, tara. Tumahimik ka. Siya ang Grand Imperial Uncle. Alam ko. Siya nga ang tinutukoy ko. Lumalabag ka sa Grand Imperial Uncle? Gusto mong mamatay? Kayo'y mga walang galang. Narinig nyo ba? Galit na ang Grand Imperial Uncle. Dapat kayong lumuhod at humingi ng tawad. Kayong dalawa ang tinutukoy ko, Grand Imperial Uncle. Ako ay kamag-anak ng Third Princess. Lumuhod kayo sa harap ko. Xiao Zhao ang dami na ng taong nakalipas. Pero ganito pa rin ang ugali mo. Ginoong Zhang, bakit kayo narito? Xiao Zhao, sa hinaharap kailangan mo ng kontrolin ang iyong galit Ginoong Zhang, hindi ba sila ang may kasalanan sa inyo? Sisiguraduhin kong parurusahan sila ng mabuti. Kaya nga sabi ko, matalino ka talaga. Maaari ko bang itanong, Ginoong Zhang, nasaan ang walang kwentang apo kong bunso? Ang apo mo? Isang sampal lang. At isang kawali, bumalik na siya sa kabisera. Ang gago mong apo, kay Ginoong Zhang pa nakipag-away. Du Yuan Sheng. Agad na dalhin ang third prince dito. Opo. Ginoong Zhang, ipapasuko ko siya sa harap mo para humingi ng tawad. Hindi naman kailangan. Ang mahalaga, ang aking master at ang pinuno ng pamilya Zhang. Ito. Palang-pala ang master. Paumanhin, paumanhin. Ay, hindi. Hoy master, bakit ka pa nahiya? Hindi ko naman siya pinakalugod sa'yo. Magmano na lang para humingi ng tawad, okay na yun. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Ay, Panginoong Ama, Panginoong Anak, patawad po sa aking pagiging bastos. Hindi. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Tinutulungan ko siyang ayusin ang kaharian. Nagsisinungaling ka na naman. Sabihin mo ang totoo. Hindi, isipin mo na lang na parang
May utang siya sa akin. Nang aabuso ka na naman sa utang na loob. Hey, wala akong magagawa, marami akong utang na loob. Ay, bumalik na ang third prince. Pasok ka na. Lolo, dumating ka para iligtas ako. Siya ang may gawa. Siya ang nanakit sa akin. Tingnan mo yung mukha ko, grabe ang tama. Uun ka, katihan mo na siya. Bilisan mo, patayin mo siya. Sa tingin ko, kulang pa ang tama sa kanya. Ikaw na maliit na apo. Si Ginong Zhang pa ang inaaway mo. Ginong Zhang. Si Zhang Feng na ito, siya pala si Ginong Zhang. Ang pangalan ni Ginong Zhang, basta-basta mo lang ba tatawagin? Ay, Zarap. Lumuhod ka. Magmano ka kay Ginong Zhang at humingi ng tawad. Mali ako, patavat. Kailangan nating ayusin ang mga tunay na problema. Seryosohan. Kailangan ng sincerity. Sampalin mo siya. Master, hindi mo ba gustong humingi ng pabor? Kapag lumampas na ito, wala nang pagkakataon. Ang pabor ng royal family talagang nakakaakit. Ako rin gusto ko. Hoy, yung sa master ko. Lolo, wala na akong iba. Master, ito ay 100,000 high Great Spirit Stones. Pakikuha. Ito napakamahal naman ito. Master, bakit ka nahiya? Marami silang spirit stones ang royal family. Hindi nila ito kailangan. Ginoong Zhang, kung wala ng ibang bagay, alis na muna kami. Hoy. Wala pa silang ginagawa sa isa't isa. Gusto nilang umalis na lang. Dalhin lahat pabalik, ikulong sa Heavenly Prison ng 300 taon. Dapat umalis na kayo? Naghihintay ba kayong mamatay? CJ. Pupunta ako sa Demon Slaying Field, hanapin mo ako doon. Salamat. Ang galing. Pati ang dating emperador ay nagpapakumbaba sa iyo. Naubos na ang utang na loob ng dating emperador. Kailangan ninyong maging maingat sa susunod. Ang dami mong arte. Hanapan mo ako ng magandang babae. Para magpa-massage at mag-enjoy. Palitan ng 2. Astig ka. Bilisan mo. Hoy, teka. Bawal. Ako na lang. Bawal ang iba. Lolo, ito. Hindi na ako pinakikinggan. Nagalit si Lolo. Takbo na. Master, bakit ako ang napili mo? Ordinaryong tao lang ako. Ako ang master, natural lang na mabait sa estudyante. Pero parang kulang pa. Mukhang okay naman tong tarantado na to. Master. Maraming tao dito, pasok tayo sa loob. Tara na. Grabe, wild pala si Lolo. Sundan natin ng palihim. Ikaf. Hindi ito pagsusubaybay. Nag-alala lang kami kay Lolo. Atay, bakit mo rin ako sinapok sa bato? Ang sarap. Sobrang sarap. Siyempre, ginamitan kita ng spiritual energy. Pwede pala yun? Hindi ko alam. Hindi naman kultivator ang nanay mo. Tapos na. Ang tagal mong tumagal. Pagod na ako. Talagang astig ang aming Lolo Zhang. Bukas, samahan mo ako sa Demon Slaying Assembly. Huwag kang mag-alala, Master. Bukas, sasama ako sa'yo. Sa Demon Slaying Assembly.
Ang dalawa ninyong to, matagal na kayong nakatitig dyan. Ang galing ng hula ni Lolo. Walang katotohanan, yan. Kakarating lang namin, wala kaming nakita. Anong ginagawa ninyo dito? Ito. Demon Slaying Assembly. Oo, tama. Dito kami para kay Lolo. Para samahan kami sa Demon Slaying Assembly. Demon Slaying Assembly. Ganito lang kadali. Lumayas kayo. Huwag niyo akong istorbohin ngayong gabi. Narinig ninyo? Huwag niyo akong gambalain. Bakit kakaunti lang ang dumating? MS Kin, baka may iba silang ginagawa. Kung hindi mapipigilan ngayon, tiyak nalilitaw ang demonyong hari. May paraan ba kayo, Ginang Kin? Subukan nating tipunin ang mga cultivator ng dakyan. Pero ilan lang tayo. Hindi ito sapat. Huwag kayong mag-alala, Ginang Kin, tutulungan namin kayo. Ako ang kinatawan ng mga cultivator ng dakyan para tulungan ang emperador at Ginang Kin. Lin Cheng-an. Ang lakas ng loob mo. Nakita mo ang emperador at Ginang Kin, pero hindi ka man lang lumuhod o nagbigay galang. Ayo ang humiling sa akin. May paraan ako laban sa mga demonyo. Anong paraan? Mukhang may kakaiba sa dalawang ito. Anong paraan ang mayroon ka? Tingnan natin kung papayag ang Ginang Kin at ang emperador. Sabihin Montag, kung kaya ko, walang pag-aalinlangan. Kumusta naman ang Ginang Kin? May kakaiba sa kanya. Kung hindi papayag ang Ginang Kin, kalimutan na lang natin ito. Payag ikaw. Ihandog mo ang iyong dugo ng Phoenix. Ang dugo ng Phoenix lamang ang makakalaban sa mga demonyo. Iyon ay ang iyong dugo. Ginang Kin. Ito. Gusto kong malaman. Paano gagamitin ang dugo ng Phoenix laban sa mga demonyo? Hindi na kailangang malaman ng Ginang Kin ito. Ito ay sekretong pamana ni Master Lin. Hindi pwedeng ibahagi sa iba. Bakit ko dapat paniwalaan kayo? Hindi mo kailangang maniwala sa akin. Pero kapag dumating ang mga demonyo at lumala ang sitwasyon, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Teka. Kung hindi papayag si Ginang Lin, wala na tayong pag-usapan. Sige, payag ako. Pero kung niloloko Montag ako, hindi kita patatawarin. Huwag kayong mag-alala, Ginang Kin. Iyak na ayusin ko ito. Halika na. Huwag kang lalaban, Ginang Kin. Sandali lang ito. Aray.
Zhang Feng. Ikaf. Ikaw na naman ang lalaking ito na nanggugulo. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Maliit na maya, naniniwala ka sa taong ganyan magsalita. Tagapagligtas, wala na talagang magagawa. Narito na ako, di ba? Isang mortal kang tao. Nangahas kang gambalain ang plano ko. Gusto mo lang samantalahin ang dugo ng Phoenix. Para lumakas, nagpupunwari ka pa. Mga kasinungalingan. Si Master Lin ay tutulong lang sa Emperador laban sa mga demonyo. Sumang-ayon na ang Emperador at si GNG, Kin dito. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Katulad ka ng iyong pangatlong anak, bulag at walang malay. Nanahat ang murahin ang iyong Emperador. Nakahas kitang lokohin. Pati ama mo kayang kong murahin. Mga guwardiya, dalhin nyo ang walang hiyang ito at hugutan ng ulo. Sandali, ipagkaloob ang awa. Emperador. Iwanan sa akin ang babaeng ito. Umalis ka. Ano ba yan? Nangahas kang mangarap sa aking guro. Haring amang, wala nang utang na loob sa'yo. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Totoo naman, isa lang siyang taong bulag at walang malay. Nakaligtas ka noong nakaraan sa Wanshan Hall, swerte mo lang. Ngayon, kahit ang Diyos ay hindi ka kayang iligtas. Kahit ang Diyos ay dapat lumuhod sa harap ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, baka sumpain ka. Ha ha ha. Dumating na ang sumpa, ngunit papatayin kita ng inyong emperador. Mga demonyo ang dumating. Kahit sino ang dumating, papatayin kita. Ano ba ang balak ninyo? Emga hamak na ta. Tumabi kayo. Ano ang nangyayari? Isang mortal ang nangahas na hamakin ang inyong emperador. Dapat mamatay. Si Lolo Zhang pala ito. Bakit hindi mo ako sinabihan na dating ka? Maupo po kayo. Naku, dumating na rin po si Lolo. Maupo rin po kayo. Maupo rin po kayo. Ano tong kakaibang tawagan? Ano ba ang nangyayari sa batang to ngayon? Bakit biglang naging magalang ang batang to ngayon? Dahil sa magaling po kayong magturo. Sandali lang po. Ano ba yan? Umalis kayo. Pangatlong kapatid, ano ba ang ginagawa mo? Ama. Nakalaga po ako kay Lolo Zhang. Huwag ka nang tumayo, bumaba ka rin at sumama sa amin. Zuvail kang anak ka. Ama, sa harap ni Lolo Zhang, huwag kang magsalita ng malakas. Emga tauhan. Hulihin ang suwail na anak na ito kasama ko. Sa tingin ko, mas mabuti patayin silang lahat, tapos kunin ang dugo ng Phoenix. Kapag natagal, magkakaroon ng problema. Sino ang may lakas ng loob? Binibiningkin, umatras ka, at iwan ko ang iyong buong katawan. Isang taong malapit ng mamatay, huwag nang magsalita ng walang kabuluhan. Baka ikaw rin ay susuway sa utos ng emperador? Maliit na maya. Parang hindi siya kasing lakas mo. Tama. Gusto niyang saktan ka, bakit ka nakatulala? Gusto nyo bang magrebelde? Magrebelde. Kung gusto kong maging emperador, hindi ka makakapwesto. Huwag kang magsinungaling. Mukha ba akong sinungaling? Ang pagnanasa ng paghihimagsik ay nahayag na. Ngayon na ang tamang oras para patayin. Ano pa ang hinihintay? Emga tauhan. Hulihin. Huwag magmadali, nandito ako. Maliit na maya, okay ka lang. Bakit biglang tumaas ang kanyang lakas ng ganito? Ha ha ha. Paano possible? Paano siya nandito? Sa napakaikling panahon, madali niya akong tinalo. May mali. Ha ha ha. Talagang magaling si Master Lin. Hinhunmeng, huwag mong isipin na dahil may dugo ka ng Phoenix, pwede mong suwayin ako. Hindi mo pa ba nakikita? May amoy siya ng demonyo. Amoy ng demonyo.
Baka ikaw ay tao ng demonyo. Ikaw ay isang SCY na ipinadala ng demonyo. Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta dito? Papatayin kita. Ang dakyan ay magiging akin. Huwag mo akong patayin. Bitawan mo siya. Naku, lolo, AMA. Ang galing ng batang ito. Ama. Mag-isip ka muna ng paan para iligtas ako. Dakilang emperador, paano siya nahuli nila? Nagali siya kay Lolo Zhang. Naku, huwag kang mapanggap, sasabihin ko sa'yo, pagpalit ka ng anak na kayang maging emperador, hindi magaling ang anak mo. Anak na pwedeng maging emperador, hindi magaling ang anak mo. Salamat sa kawali, Ginoong Zhang. Pagkatapos gamitin, ibalik mo sa akin. Kung hindi lang dahil, sa harap mo, hayaan ko lang ito siya. Napatayin siya. Oo. Bitawan ang anak ko. Tatay. Hindi mo narespeto si Ginoong Zhang. Mukhang tapos na ang pagiging emperador mo. Xiao Zhao. Sabi ko na sa'yo, ilang libong beses na kitang tinuruan. Bakit hindi mo pa rin matutunan? Tuturuan kita ulit. Tignan mo ng mabuti, ha? Tignan mo. Tignan mo ng mabuti, ha? Tayo. Basag. Nakita mo? Nakuha na nga ang totoong anyo niya. Katawan mo'y mortal lang. Paano mo magagawa yon? Itong kawali ay banal na sandata. Ngayon mo lang nalaman. Kahit banal na sandata, dapat ay sa aming mga demonyo mapunta. Ha 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 ha. Ang dami nila. Paano ko matatapos lahat to? Ang mga espiritu ng demonyo ay kumalat na sa buong dakyan. Hindi magtatagal, dakyan ay magiging akin na. Nakakainis. Papatayin ko kayong lahat. Kayo lang? Lolo, anong gagawin natin? Ito ay ipapasa ko sa inyo, tamang pagsusuri lang. Sa inyong pagsasanay. Paano ka nakakapagtiya pa? Upo ka rin. Paano ka nakakapagloko pa? Hindi ako nagluloko, ako ang sasalo sa kanila. Kahit pa itong mga espiritu ng demonyo. Kahit ang Demon King pa ang dumating, ay sisil ko rin siya. Sino ka ba? Ako ang sinasabi ninyong. Dizon. Dizon. Imposible, nawala na ang Dizon sa loob ng 10,000 taon. Paano ka magiging Dizon? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Little Sparrow at si ano ba yon si Xiaosan. Si Xiaosan, siya dapat sinabi na ng lolo niya sa kanya. Hoy Xiaosan, halika rito. Lolo Zhang, ano po ang utos ninyo? Halika, lumuhod ka. Tatanungin kita. Alam mo ba na ako ang Dizon? Alam, ano? Sabi ko, alam mo ba na ako ang Dizon? Lolo, aminado akong napakalakas mo. Pero, malayo ka pa sa tunay na emperador. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Tara na. Katulad niya. Lolo, okay ka lang? Mukhang natalo kayo, di ba? Lynchingen at Joan. Bumaba ang kakayahan ng iba. Yung naunang grupo, pinaghandaan ng 1,000 taon. Ito bago lang, syempre magkaiba. Walang kwentang maya. Tulungan mo kami. Walang kaya ang batang ito. Ginoong Zhang, tulungan mo kami. Ako pa talaga ang matanda ang kikilos. Sinasabi ko sa inyo, huwag niyo akong aasahan sa lahat. Mag-practice kayo ng mabuti, alam nyo? Huwag umasa sa akin.
Di ba? Zhang Feng, ingat. Dapat silang dalawang traidor ang mag-ingat. Isang mortal lang, kundi dahil sa pagsalakay mo. Akala mo makakatalo ka sa akin gamit lang ng banal na sandata? Hinding-hindi. Mamatay ka na. Ang lakas niya pala. Gayon niyo lang nalaman? Ako matagal na. Ang daldal mo. Tumahimik ka nga. Isang hampas lang, ubos na lakas mo. Saan mo nakuha ang banal na sandata? Napakalakas talaga. Kailangan hintayin bukas ang pagising ni Demon King. Ay, tumakas na sila. Bakit di mo na lang pinatay? Paano ako hahanapin ni Demon King? Talagang ikaw lang ang lalaban kay Demon King. Ano pa? Ang galing ko. Bigyan mo naman ng premyo. Tingnan natin. Anong gusto mong premyo? Alam mo na sa sarili mo. Hindi ko alam. Uwi na tayo, panoorin mo ang pusa kong mag-backflip. Binibining Kin, mula tanghali hanggang ngayon. Isang araw na, bakit hindi pa lumalabas si Ginoong Zhang? Ano ba ang alam ka o? Tanong PA? Syempre si Lolo Zhang. Ang lakas talaga. Nandito pa si Binibining Kin. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Ginoong Zhang, Binibining Tang. Upo. Umupo ka. Ginoong Zhang, ang aking walang kwentang anak, ay tinanggalan na ng trono. Ano ang susunod na hakbang para sa mga demonyo? Ang mga demonyo ay nakakalat sa iba't ibang lugar. Ngayon, ang mga sect sa 10,000 peaks ay malamang na nasa ilalim na nilinsyengan. Tanging ang inyong palasyo na lang ang natitira. Sinabi ni Linchengan na ngayong araw ay darating ang Demon Lord. Huwag kayong mag-alala sa Demon Lord. Ang inyong trabaho lang ay ang mga demon spirit sa labas. Zhang Feng, sigurado ka ba talaga? Huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ni Lolo Zhang na maging balo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Bubunutin ko ang dila mo. Puntahan. Ang lahat na malalakas na mandirigma ng imperyo na mas mataas sa emperador. Sige. Lolo, ang walang emperador ng imperyo ay narito na. Ginoong Zhang, susunod kami sa inyong utos. Zhao Ziang, ikaw ang mamuno sa lahat ng mandirigma. Para puksain ang mga demon spirit sa buong dakyan. Aya ba natin ito? Huwag kang mag-alala, ang mga demon spirit na nakakalat ay mahihina lang. Kaya niya yan. Ang pangunahing puwersa ay nasa palasyo. Tunay pa. Terra. Kaya hintayin natin dito ang Demon Lord. Gusto kong makita ang Demon Lord na nakatakda sa loob ng 10,000 taon. Kung gaano kalakas. Ang nakakatakot na presensya. Demon Lord. Shixyong. Ang tagal nating hindi nakita. Hoy, teka. Tama na yan. Matagal na tayong hindi magkapatid sa martial arts. Shichong, nakalimutan mo na talaga ako. Sandali lang. Tutulungan kitang maalala. Zhang Feng, ano ba yan? Bakit mo tinatawag na kapatid ang Demon Lord? Shixyong. Maganda ang taste mo ah. Siyempre mas maganda kaysa sayo. Sayang lang baka hindi mo ma-enjoy. Ano? Akala Montag mais isial Montag ulit ako? Eh ano pa? Ikaw ang nagsiyo sa Demon Lord. Baka ikaw talaga ang Supreme Emperor. Ano? Hindi mo pa alam na ako ang Demon Lord. Siya ang aking senior brother, hindi ba? Mahirap hulaan na siya ang emperor? Sobrang low-key talaga ng senior brother. Bakit hindi mo sinabi na ikaw ang Emperor? Sinabi ko sa'yo pero hindi ka naniniwala sa akin. Hahaha, huli na ang lahat, ang iyong mga mamamayan ng dakyan. Mahil ay kinain na ng aking hukbo ng demon spirits. Ikaf.
Tatay, huwag mo akong patayin. Okay lang, huwag kang matakot, tapos na. Tito, gusto ko nang umuwi. Sige, dadalhin ka ni Tito Pauvi. Nandayan lang. Nanay, gising ka na, nanay. Ang mga demon spirit ngayon, kahit hindi mataas ang cultivation, pero napakami nila. Hindi talaga maubos sa loob ng palasyo. Nalinis na natin, pero ang dakyan ay napakalaki. Mahirap haapin. Ara, tanungin natin si Elder Zhang. Baka may paan siya. Demon Lord, tapos na ang lahat. Hahaha, sa loob ng 3 araw, ang buong dakyan ay mapapasailalim na sa aming mga demon. Ayong dalawa pala ang nagtaksil sa demon race. Ito ang tawag kong pagiging praktikal sa human race. 1000 taon bago maging Great Emperor. Pero kay Demon Lord, ilang araw lang, 3 breakthrough na agad. Kung ikaf, kanino ka sasama? Walang hiya ka. Ang lakas ang tunay na batayan ngayon. Papatayin ko kayong lahat. Nga pala, matagal ko nang gustong kunin ang babaeng ito. Ngayon, dadalhin kita. Kayong dalawa lang, mga traidor. Lolo, bumalik na ako. Bumalik na ako. Zeno ito? AMEA, hindi magtatagal, ang pwesto ng iyong lolo ay magiging akin na. Ingat! Okay ka lang? Hayaan mo akong sila ang unang patayin. Ganun lang pala. Sige, ikaw na ang unang papatayin ko. Paano ito nangyari? Nasakop ko na ang Supreme Realm, pero hindi ko mabasag ang kanyang protective aura. Ang sumunod sa demon race ay isa lang ang kahihinatnan, kamatayan. Ikaw at si Linchengan ay mga piyon lang ng isang tao. Salamat sa pagligtas, Emperor. Kuya. Lumakas ka nga. Mahina lang talaga mga tauhan mo. Zukpong Impiano. Lalong papahinain ko sila. Sumama ka sa akin sa ipo-ipo ng demonyo kung ayaw mong mamatay sila. Tatakbo ka. Ingat, Emperor. Makingat ka po, Emperor. Zhang Feng, dapat mabuhay kang bumalik. Nakt adasal KPA? Pumasok siya sa bitak ng demonyo, sakop iyon ng demonyong hari. Tiyak na mamamatay si Zhang Feng. Imposible. Ang daldal mo. Navala si Zhang Feng. Lahat kayo dito, parang mga handang katayin na tupa. Nawala ang bitak ng demonyo. E di si Zhang Feng. Tama ang hinala mo. Mamatay ang sinumang pumasok sa bitak ng demonyo. Takbo na tayo. Tigil. May balakid na ako. Walang makakatakas. Dahil minsan kang naging mabuti sa akin. Patayin mo sila, at pwedeng hindi kita patayin. Baka isama pa kita sa kaharian ng mga demonyo. Isang hakbang na lang, Diyos ka na. Hindi pwede. Ha 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 ha, ayaf talaga tumigil. E di hintayin ninyo ang parusa mula sa demonyong hari. Emga demonyo.
Bumaba kayo at bantayan sila. Kukunin ko ang bangkay ni Zhang Feng. Ipapakita ko sa inyo. Naku, talaga beng. Nasabi ang Emperor? Naku, Lolo Zhang, ang sakit naman ng pagkawala mo. Paano na kami kung wala ka? Dumating na ang mga demonyo, hindi ka pa bumabalik. Baka. Zhang Feng. Habang buhay sa iyo ako. Pagpatay, kaluluwa mo pa rin. Sasamahan kita. Huwag, binibinitang. Huwag kayong magmadali, ibababa ko ang bangkay ni Zhang Feng. At isa-isa kayong mamamatay kasama niya. Sinong nagmamadaling makita ako? Zhang Feng. Emperor. Emperador. Pumasok ka sa bitak ng demonyo. Paano ka hindi namatay? Yung basurang lugar na yon, kayang ipitin ako. Zhang Feng. Buti na lang okay ka. Okay lang ako. Siya ang may problema ngayon. Gusto mo akong patayin? Tinanong mo ba ang demonyong Panginoon? Alis na. Nasugatan ko siya kanina, matagal nang nawala. Masyado mong maliit ang tingin sa akin, Senyor. Demonyong Panginoon, bumalik ka. Okay ka lang? Ano ang gagawin natin sa kanila? Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paggaling ng aking sugat. Paano gagaling? Siyempre, sa pagsipsip ng iyong enerhiya ng demonyo. Sabi ko na sa'yo, ginagamit ka lang nila, ayaw mong maniwala. Senyor, ikaw naman ang susunod. Sige na. Ha ha ha. Demon Young Dragon. Ang Blue Dragon ay alaga ko, ngayon ka lang nagpakita bilang dragon. Huli na, Junior. Ang talino mo talaga, wala. Gusto mong umalis? Bababa ka ngayon din. Naka-breakthrough ka na sa realm ng pagkakaisa ng langit at tao. Madali lang yon. Hindi lang kailangan ng kapangyarihan, kailangan din ng kasiyahan ng tao, di ba Master? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Amo. Ano ang plano mo sa kanya? Noon, ipinikit kita para bigyan ka ng pagkakataong magbago. Pero sayang, hindi mo nagamit ang pagkakataong yon. Ikaf, kung hindi lang masyadong paborito ni Master, hindi ako mapaparivara. Dahil masama ang intensyon mo. Hindi. Ito lahat ay plano mo at ni Master. Ayong dalawa ang nagtulak sa akin, itim mong uod ka. Wala nang pag-asa. Kahit 1,000 taon kitang ipinikit, hindi ka pa rin nagbago. Kung ganon, wala akong choice kundi gawin ang dapat gawin ni Master. Linisin ang bahay. Ha ha ha. Ano pa ang tingin nyo? Ginawa ko na siyang abo. Nawala na siya ng tuluyan. Salamat sa Emperador sa pagsagip sa sangkatauhan. Kagalang-galang na Emperador. Ang langit ay siya na dahil sa mga demonyo at ang ibang mga halimaw ay tiyak na atake. Tingnan mo ito. Tama na, wag na yang drama.
Nasiyahan ka na ba ngayon? Salamat sa emperador, napakagaling mo, emperador. Nakakapagtaka ang iyong damit. Sige na, sige na. Babalik na ako kasama ng aking guro sa Xuan Gensek. Mabuhay ng masaya. Oy, teka, emperador. Pwede mo ba akong isama pabalik? Sasama ako sa'yo para mag-train. Layo ka. Anong pakialam mo? Emperador, marami pang kalat na espiritu ng demonyo sa mundo. Kailangan naming lipulin sila. Hindi na kita abalahin. Tara na. Sana'y walang bakas ang iyong panaginip, Lolo. Ate, bakit ka ganyan kay Nat? Narinig ko kasi na bumalik ka na. Gusto kitang samahan sa kuweba para mag-train. Wala akong oras, nandito si Master. Talagang wala, AMM. Wala talaga. O kaya? Nagbibiro ka lang. Siyempre nagbibiro lang. Hindi ka naman bago diyan. Nandito naman si Master ngayon. Sasama ka ba o hindi? Sasama. Siyempre sasama. Saan ka pupunta? Master, saan pa ako pupunta? Sinabihan ako ni ate. Natulungan siya sa pagte-train. Si junior mo ay sasama sa akin ngayon para mag-train. Umuwi ka muna. Ako ang nauna sa kanya. Ako ang master, ako ang masusunod. Depende pa rin yan kung sino ang pipiliin ni Junior. Sige, tingnan natin. Sino ang takot? Tara, halika. CJ, pabilisan. Hoy, hoy, hoy. Ano ba yan? Nag-away pa kayo? May bago akong naimbento. Na teknike, pwedeng tatlo tayong mag-train. Hehe, tara. Sabay tayong pumasok para mag-train. Haha, tara na. Hahaha. Junior, ano ang inisip mo, Tag? Gusto mo ba akong ligawan? Iniisip ko lang. Kung bababa ako ng bundok para bisitahin ang mga unggoy. Hindi kita papayagang umalis. Kapag katabi kita sa tulog, tataas ang aking cultivation. Gusto ko pang mag-breakthrough sa aking reel. Hindi rin kita papayagang umalis. Ako. Anong nangyari sa'yo? Buntis ako. May baby tayo. Ang galing naman. Ilang gabi pa lang yan ah. Baka meron na rin ako. Hindi kita papayagang umalis. Ito ang ating baby phoenix. Ang galing ko. Hindi ka namin papayagang umalis. Pagod ka na sa gabi, tulungan mo kaming mag-improve ng cultivation. Pumunta ka sa kwarto ko mamayang gabi, alagaan kita ng maayos. Pagod na si Ame, ako na ang bahala sa kanya.